Gawin nating halimbawa yung swapang nalalamove tsaka movie. Nawalan na nga ng trabaho, posible pang maharap sa patong-patong na kaso ang nahuling rider. Hi guys, Shipex here and welcome to my channel. So kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa? Dahil may ginagawa tayong episodes na regarding sa Lalamove issue, and for today's video ipapakita ko sa inyo yung isang vlogger na sa TikTok. I don't know kung kilala nyo siya, pero most likely siguro kilala nyo siya dahil medyo sikat na rin to sa TikTok, and ito yung vlogger na talagang pinaglalaban yung mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino. And ayun, ang topic kasi niya is regarding sa mga delivery apps and basta mga ride-hailing apps. Kailangan pala ng mga rider na ganito yung mangyari para just in case hindi na sila maghabol ng kita. I don't know, siguro napanood nyo na to. Ngayon wala kasi pinanood yung full video ng itong sinabi niya, kaya napagawa rin ako ng vlog. And I don't know kung iba sa inyo mag-agree sa kanya or yung iba sa inyo magdi-disagree. But let's see and panoorin natin tong vlog na to. Alam niyo ba kung bakit maraming na-aksidente at namamatay na manggagawang rider? Kasi kasalanan din yan ng mga ride-hailing at delivery apps. Sabi sa isang pag-aaral ng University of Oxford, bukod sa mababa na ang kita, delikado at nakamamatay rin ang sitwasyon ng mga rider dito sa bansa natin. Para lang makabawi at kumita sa isang araw, ang mga rider ng Lalamove, Foodpanda at Grab ay kailangan magtrabaho ng lagpas-lagpas 40 oras kada linggo. Pumapatak yan na 8 to 12 hours araw-araw at yung iba ay umaabot pa ng mahigit 16 hours ng pagra-ride. Gawin nating halimbawa yung swapang na Lalamove tsaka. Yun mga tol. Ito yung dito ako talagang nahook ako dito sa sinabi niya eh. Usually kasi ang maraming gumagawa niyan talaga Lalamove, tsaka ang napansin kong gumagawa niyan yung parang lumalagpas sila sa 12 hours is yung Move It tsaka Lalamove kasi nga sa sobrang baba ng rate. Pero ako in my case, kasi may mga times din naman talaga na kumbaga not all the time kailangan mo magtrabaho ng ganyang oras. Kailangan mo na kumbaga may mga times din naman talaga kasi na medyo okay yung rate basta madiskarte ka, pero hindi, keep in mind na mababa po talaga yung rate ni Lalamove or kung anong app man. Pero hindi all the time na kailangan mo magtrabaho ng ganyan na sobrang tagal, kasi may mga times talaga na alam niya na may mga high demand, pero real talk po yung sinabi niya na yun, kailangan mo talaga magtrabaho para lang makakota just in case na gusto mo talagang kumita ng mas malaki pa. Alam nyo ba na 25% ang komisyon na kinukuha ng Move It sa bawat biyahe ng rider? Ibig sabihin yan, sa bawat 100 piso. Guys, comment down below kasi may nakausap ako isang rider na akala ko rin 25% talaga yung yung commission ni Move It, pero parang meron siyang buy tier eh. O kung sino yung Move It dyan, comment down below. May buy tier siya na kumbaga 25%, 20%, tsaka 15%. 15% ata may tawag sila doon kung malakas ka bumiyahe. So yun. 25 pesos ang kinukubra ng Move It sa kanyang mga rider kada biyahe. Yung Lalamove naman ay kumukubra ng 20% na komisyon sa delivery ng kanyang mga rider. Sabi ng mga rider na okay. So yung nakalagay dito is 49 base fare. Ako gusto kong maging transparent sa inyo. Kung may Lalamove man dyan, wag naman po sana kayo. Kung baga nagiging transparent lang naman po ako. Yung 49 base fare na hindi po lagi nasusunod. Siguro may mga times talaga nasusunod, pero may mga times na pag kinumpute mo or nagko-compute ka talaga, hindi po nasusunod yung 49 base fare. Move It, para lang makakuha sila ng dagdag na kita o incentive, ay kailangan nilang makakota ng mahigit 10 ride sa isang araw. At kapag bumaba ng 15% ang kanilang acceptance rate, ay may tsansa na i-deactivate ang kanilang mga account. Sasabihin ng iba, para kung kay Move It, meron silang acceptance rate. Kung magababa yung rating sila pag hindi sila nagtatanggap. Kung kay Lalamove naman po is nababawasan yung ratings mo pag panay cancel ka, which is
Basta panoorin niyo yung vlog ko na yung bago itong vlog na to, panoorin niyo yung vlog na yun. Doon ako medyo nainis talaga kay Lalamove na regarding doon sa cancellation kasi medyo unfair talaga yung kumaga naglagay nga sila ng request review pero hindi nila parang alam mo yun, medyo unfair yung pagkagawa nila na ganun na hindi nila pinapakinggan masyado yung rider. Lalo na doon sa explanation na meron. Basta panoorin niyo na lang yung vlog ko na yun bago itong vlog na to. Ano naman yan sa benepisyo ng mga rider? Di mauulol ng matatalino yung utak yung realidad ng buhay ng mga rider. Hindi nga kinikilala yung mga rider na yan bilang mga regular na employee ng mga kumpanya na yan Ano daw sila? Sabi ng Grab, Lalamove, tsaka Foodpanda. Mga short-term, freelance at independent contractor. Hindi ba naman mga gagot ganit tong mga kumpanya na to? Paano na hindi nyo empleyado yung mga yan? Mismong Korte Suprema na ang nagsabi na merong employee-employee relationship sa pagitan ng kumpanya nyo at ng mga rider. Sabi ng Korte Suprema sa kasong Dichang. Biro nyo guys, meron na palang may kinalaman na pala rito yung Supreme Court regarding dun sa mga riders na kailangan pala na may parang relationship between the company or the ride-hailing apps or delivery apps and the rider. So, talagang kailangan pala sinabi rito na parang may black and white na dapat between the company and the riders. Kasi usually, pag nagkakaproblema, di ba, may mga issue tayo before na pag nagkakaproblema, ang sasabihin nila, alam mo, parang individual contractor lang yung mga rider. So, parang walang habulin kay Lalamove kasi individual contractor nga lang yung mga rider. So, eto, meron na palang binabase sa Supreme Court. So, pakinggan natin. Versus Lazada Philippines, regular na empleyado ng mga ride-hailing and delivery apps ang mga rider. Dahil sila ay tinuturing na regular na empleyado, ay dapat matanggap at ma-enjoy nila ang mga benepisyo gaya ng isang regular na manggagawa. Yan yung dahilan kung bakit paspas at nagmamadali yung mga tropa nating rider. Dahil sa paghahabol nila ng kota, pagod pa sila, kadalasan nauuwi yan sa disgrasya. Alam ko sa Lazada meron Kumbaga, sa Lazada, meron na silang tawag dito, mga benefits. Hindi ko sure comment down below kung sino yung mga nagda-Lazada dyan. Pero, meron Meron ba? Tapos kung kutsain at mura-murahin ng iba itong mga tropa nating rider, akala mo sila nagpapalamon dito sa mga manggagawang rider Sasabihin na naman ng iba bakit hindi ireklamo yan sa DOLE o kaya sa LTFRB? Ginawa na yan ng mga rider. At ano nangyayari sa NLRC na ahensya ng DOLE? Pinatutulog at hindi inaasikaso yung kaso ng mga rider. At alam nyo kung ano nangyari dun sa mga rider na nagkaso sa Supreme Court? Nagtatanggal silang lahat ng demonyong kumpanya na Lazada. Alam nyo, meron sanang inaasahan yung mga rider natin na batas na poprotekta sa kanila. 2022 pa yan final ni Senator Risa Ontiveros. Pero hanggang ngayon, hindi yan umuusad sa Senado. Tangina ko ano-ano kasing inuunan nitong mga senador na to. Puro na lang pagpapakyut at forma na wala namang bilang sa buhay ng mga manggagawa. At yung mga congressman, ganun din. O nasaan na yung boses ng mga rider na inaapi? O nasaan na yung matatapang na congressman dyan? Ito yung issue ng mga rider Bakit di nyo tutukan? Puro himod kayo ng tumbong ng speaker Kaya dyan sa mga swapang na ride-hailing at delivery apps, pack you kayo. Highly recommended na i-follow nyo yung ito kasi talagang pinaglalaban niya yung mga manggagawang Pilipino. Tapos ang dami rin nagbabash sa kanya kasi nga tumakbo siya. For me, okay yun kasi alam mo yung may magiging boses. Kung mag-try lang natin na mali mo naman talaga maging boses siya. Pag tumakbo siya or nanalo siya bilang kumaga magkaroon siya ng position sa gobyerno. So, saludo sa'yo, Ellie. Ellie yung pangalan niya sa TikTok, so follow nyo na lang siya. Regarding pala, regarding pala sa mga riders, meron na palang binabas si Risa Ontiveros na black and white para sa mga riders. Kumaga para magkakaroon na ng black and white yung mga riders. But until now, wala pa rin talaga. Pero para sa akin guys kasi para sa mga nagre-resign ng full-time dun sa mga full-time nila, ako okay tong ginawa ni Sir Eli or ginawa ni Risa na magkaroon ng black and white yung mga riders na at least kahit papaano meron silang contract na magkakaroon sila ng benefits. Tapos kung ano yung benefits sa mga regular na nagtatrabaho, magkakaroon din yung riders. But alam ko sa Lalamove meron na yan, pero yun nga, kailangan mo siyang hulugan ng hulugan.
But I'm sure, comment down below na lang. So, for me, comment down below kung agree ba kayo dito sa mga sinabi ni Sir and kung ano yung mga reaction ninyo. Tama ba na 12 hours talaga kayo itatrabaho para lang mga quota or what? So, we are in the episode 30 na ata ng ating Lalamove issue and maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo dito sa ginagawa nating episode para marinig din ng mga kanya-kanyang application or specifically si Lalamove. And for Lalamove naman po, sana makita nyo po lahat ng mga hirap ng mga riders and I hope and I pray na yun. Alam ko naman na you do your best na baguhin yung application pero yun nga medyo hindi pa rin umaayon sa mga rider and sana naman po at least maging 50-50 between the customer and the rider. Kumbaga wala rin naman po kami kung walang customer, kumbaga wala rin customer kung wala rin kami, parang ganun lang naman yun. So yan, maraming salamat kung nakapag kami dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.